Magmula nang maaresto si Carla, mas naging madalas ang pagdalaw ni Erin sa aking apartment. Malaki ang naitulong ng kanyang presensya upang unti-unti ako makabangon mula sa lungkot at pag-aalala kay Carla. Nanatili kaming malapit sa isa't isa. Pareho kaming abala sa aming mga trabaho, ngunit kapag may oras, nagkikita kami upang magkwentuhan at magpahinga. Hindi namin nilalagyan ng label ang aming samahan at tila kontento kami sa ganoong ayos. Samantala, patuloy kong binibisita si Carla habang dinidinig ang kanyang kaso. Kasama ng aking mga kasamahang abogado, ginawa namin ang lahat upang matiyak na magiging patas ang proseso ng batas. Dahil sa kakulangan ng ilang mahalagang ebidensya, naibasura ang ilan sa mga isinampang kaso laban kay Carla. Isa na lamang ang natirang pangunahing kaso na patuloy na dinidinig ng hukuman. Hindi naging madali para sa kanya ang sitwasyon, ngunit pinili niyang harapin ito ng buong tapang. Bilang kanyang abogado, ginawa ko rin ang lahat ng aking makakaya upang maipaglaban ang kanyang mga karapatan. Habang lumilipas ang panahon, lalo ko namang nakilala si Erin. Isang araw, inimbitahan niya ako makita o makilala ang kanyang pamilya sa Cavite. 4 silang magkakapatid at siya ang bunso. Ang 3 niyang kapatid ay may sarili ng pamilya, kaya siya na lamang ang nananatiling walang asawa. Napakabait ng kanyang mga magulang. Akala pa nga nila ay matagal na kaming magkasintahan, ngunit mabilis na nilinaw ni Erin na matalik na magkaibigan lamang kami. Napangiti na lamang ako. Alam kong yun ang kasunduan naming dalawa. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, unti-unti na pala akong nahuhulog sa kanya. Isang gabi habang magkasama kaming nagkakape, naitanong ko sa kanya kung bakit hanggang ngayon ay wala pa rin siyang seryosong relasyon. Ngumiti siya bago sumagot. Ayokong makasakit at ayoko ring masaktan. Simple lamang ang kanyang sagot na yon, ngunit naramdam kong marami itong ibig sabihin. Isa sa mga hindi namin kailanman binabali ay ang aming sariling panuntunan. Bawal ma-in love. Ngunit alam kong ako mismo ang unang lumabag sa patakarang yon. Hindi ko lamang magawang aminin. Natatakot akong mawala siya. Isang araw nakatanggap ako ng mensahe mula kay Tyrone. Birthday pala niya at inimbitahan niya kami ni Erin sa isang dinner celebration. Excited kaming dalawa dahil matagal na ring hindi kami nagkikita. Pagsapit ng Biyernes ng gabi, sinundo ko si Erin sa kanilang bahay. Paglabas pa lamang niya ng pinto, napangiti na ako. Simple, ngunit napakaganda ng kanyang ayos. Baka naman sobrang namimiss mo na si Tyrone. Biro ko. Tumawa siya. Hindi natural lang talagang maganda ako. Napailing na lamang ako habang natatawa. Hindi ko maikakailang lalo akong humanga sa kanya. Pagdating namin sa restaurant sa Macapagal Boulevard, nakita namin kumakaway na si Tyrone, ngunit hindi siya nag-iisa. May kasama siya isang magandang babae. LJ, pakilala niya. Girlfriend ko, sabi pa niya. Napansin kong tila natahimik si Erin. Pagkatapos ng ilang sandali, ngumiti siya at ipinakilala naman niya ako. Si Leo, boyfriend ko. Halos mabitawan ko ang hawak kong baso. Nagulat maging si Tyrone. Bago siya napangiti at binati kami. Hindi ko alam kung seryoso ba si Erin o dala lamang yun ang bugso ng damdamin. Natapos ang masayang salo-salo bandang 10:00 na ng gabi. Habang naglalakad kami papunta sa parking area, hindi niya binitawan ang aking braso. Pagkasakay namin sa sasakyan, hindi ko napigilang biruin siya. Naipakilala mo tuloy akong boyfriend mo. Tumingin siya sa akin. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi na yun biro. Ramdam kong seryoso siya. Napahinto ako sa pagsagot. Ilang segundo lumipas bago siya muling nagsalita. Kung papayag ka, gusto kong subukan nating maging totoo ang lahat. Napangiti ako. Matagal ko nang hinihintay ang mga salitang yon.
Dati pa kitang gusto, Erin. Mahinahon kong sagot. Sa wakas, pareho na naming inamin ang tunay naming nararamdaman. Mula noon, nagsimula ang bagong yugto ng aming relasyon. Hindi ito perpekto, ngunit nangako kaming magiging tapat, magtitiwala sa isa't isa at haharapin na magkasama ang anumang pagsubok. Kinabukasan, ipinakilala na ako ni Erin sa kanyang mga magulang bilang kanyang kasintahan. Malugod nila akong tinanggap. Lumipas sa mga buwan na puno ng saya at katahimikan. Ngunit isang araw, isang nakakagulat na balita ang dumating. Naaresto si Tyrone matapos madawit sa isang kasong may kaugnayan sa iligal na droga. Hindi kami makapaniwala. Agad namin siyang dinalaw. Mariin niyang itinanggi ang lahat. Ayon sa kanya, may iniwang bag sa kanyang sasakyan si LJ. Hindi niya alam na may laman pala itong ipinagbabawal na gamot. Sa isang checkpoint siya nahuli. Mula noon, hindi na muling nagpakita si LJ. Nangako ko kay Tyrone na gagawin ko ang lahat upang mapatunayan ang kanyang pagiging inosente. Makalipas ang ilang araw, dumaan ako sa isang grocery store. Habang namimili, may napansin akong pamilyar na babae. Si LJ, may kausap siyang isang babaeng tila kilala ko rin. Ngunit bago pa ako makalapit, mabilis siyang umalis. Nang makausap ko babae, nakilala niya ako. Si Merced pala yon. Tinanong ko siya tungkol kay LJ. Nagulat siya. LJ? Hindi LJ pangalan niya. Sagot ni Merced. Carol ang pangalan niya. Anak siya ni Kuya Kaloy. Parang tumigil ang oras. Biglang nagdugtong-dugtong ang lahat sa isip ko. Naalala ko ang kaso ni Kuya Kaloy at ang naging papel ni Tyrone at Erin sa pagkakahuli nito noon. Posibleng paghihiganti ang totoong motibo. Pag-uwi ko sa apartment, may tumawag mula sa aming opisina. Nais na raw makipagkasundo ng pamilya ng biktima sa kaso ni Carla. Agad kong inasikaso ang lahat ng kinakailangang proseso. Makalipas ang ilang panahon, nakalaya si Carla ayon sa naging pasya ng hukuman. Bago siya umalis patungong Pampanga, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-usap. Humingi siya ng tawad. Inamin niya noong una ay hindi maganda ang kanyang intensyon sa akin. Ngunit habang mas nakikilala niya ako, nagbago ang kanyang isip. Nagpasalamat siya sa lahat ng naitulong ko. Pinayuhan ko siyang magsimula ng panibagong buhay at iwan na ang kanyang madilim na nakaraan. Ngumiti siya. Iyon na ang huli naming pagkikita. Nagpatuloy kami ni Erin sa pagtulong kay Tyrone upang mapatunayan ang kanyang pagiging inosente. Samantala, lalo namang tumibay ang aming relasyon. Sa paglipas ng panahon, napagdesisyonan naming bumuo ng sarili naming pamilya. Sa wakas, natagpuan ko rin ang pagmamahal na matagal kong hinahanap. Leo.